Ito ang kwento ng isang binata na biglang nawala ng paningin. Isang binata na siyang tanging maaasahan ng kanyang pamilya, pero bakit ganito pa ang nangyari? Isang binata na nagtatanong sa taas kung ano ba ang ginawa nilang mali para maranasan nila ang lahat ng pagsubok na ito. Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kalingap. Kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe and palike po ng video na ito. Pati na rin po ang ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, pa-subscribe po ng kanyang channel. And ngayon po, may pupuntan tayong scout ni Super Mac. Ayan, di lang basta engineer. Nag-scout din po. Napaka-humble na tao. So tara po mga kalingap, sundan po natin si Super Mac. Dito daw bro. Ay! Nay! Bakit po, Nay? Natutuwa po ako. Ano po? Natutuwa po ako. Bakit po kayo natutuwa, Nay? Ha? Tagal ko na po kayong hinahanap. Kaya lang wala man ako magawa. Hindi ako marunong mag-cellphone. Opo. Tapos po, kaya po, interesado ko kayong makita. Ang anak ko nagka-problema sa mata. Nagka-problema po sa mata? Opo. Hindi ko akalain nakarang araw. Sabi ko, Diyos ko po, ulong ng langit, natukoy kami. Mm. Paano po kaya yung mata ng anak ko, umpisa, kabiyak pa lang ang lumabo. Tapos lumilipat. Sa ngayon, dalawa ng mata. Ay, anong nangyari kaya doon? Ano? Ano pa lang siya? Asan po yung anak niyo po? Nandito sa duyan. Ano po yung trabaho niyo? Opo, handicraft po. Papuntahin niyo po yung anak niyo dito. Sige po, hindi makakapag-isa. Hindi ko po. Papuntahin niyo po dito. Hindi ka po. Ano po? Yan o. Pwede dyan si Kuya. Sige po po. Toy! Bakit po? Okay lang po kayo? Masaya lang po. Masaya lang. Sobrang saya po talaga. Sobrang saya. Pero kung titingnan mo siya, parang nakakita siya. Okay po. Walang problema. Walang problema. Okay ang mata niya. Hmm. Anak sa harap, pagit na sila. Kaunat mo. Ano nangyari po? Ano nangyari sa'yo, Kuya? Ang sa pwedeng po sabi ko Laksis, natanong po namin kung anong sakit, pinakuhaan kami sa dugo sa, baka may diabetic daw po ako sa ano. Yung una po kay Dr. Sa Ferrer, nagpapagamot na kami nung nakarang taon. Ay, naglalabo na to. Ito dati na to. Ngayon wala na rin. Tapos ito po, naglalabo. Sabi daw, glaucoma daw po. Yung maliit na daluyan daw ng dugo punta sa mata para bigyan ng imahe. Tapos, binigyan kami ng mga binibiling gamot na pinapatak ang mahal nung time na yun. Nung nakarang taon lang. Tapos, nung nabalik siya, tapos nabalik, nalabo, nalinaw. Hanggang sa pinapunta na kami ng Naga. Pagpunta namin ng Naga, ang una naming si Dr. Sia. Sabi ni Dr. Sia, hindi daw siyang sa akin kasi iba daw yung kalagayan ko, hindi daw ito glaucoma. Ibang kaso daw ito. Tapos nirefer niya kami kay Dr. Atienza sa retina daw po yun, sa loob ng mata, pagdurugo. Anong pinagmulan yan? Ang tatanong po namin kung ano daw po ang pwedeng maging dahilan nito. Akong sinisisi ko yung kasi cellphone ko siguro dati, kasi computer ko talagang yun talaga. Pero sabi niya hindi daw yun talaga. Hindi yun. Kasi ako, ganun din ako eh. Kasi lahat po dito ang sabi sa akin, yun daw talaga. Sabi ko, yun lang rin ang naiisip ko. Tapos yung pinakuha kami sa dugo, kung baka daw may diabetic ako sa mata, kasi yun daw ang talagang pinakang nito. Baka diabetic sa dugo. Tapos, baka daw nabugbog ako na aksidente, AIDS, cancer. Wala po naman akong ganun. Ibig sabihin, hindi pala siya inborn. Hindi po. Ilang taong ka na? 25 na po. Ilang taong ka nang nabulag ka?
ito pong, nung nasa Pasig po ako ng 22 pa lang yata ako nun, ay naglalabo na to. Tapos pag uwi ko dito, Naglalabo na yung kaliwa. nung unang nano ko, tapos hinayaan ko lang po kasi wala nga kami pira. Nagtrabaho pa ulit ako nun sa Malinaw Alba. Anong trabaho mo nun? Nasa Pasig pa ako, factory. Factory? Nagchicherya. Chicheria? Tapos nung uwi ko dito, nagtrabaho na pa ako ng nakarang 2 taon. Nagtrabaho na ako ng Panganay Malinaw. ka? Pangatlo po. Pangatlo? Ano na ako ng bakery. Tapos nung nandun ako, wala na talaga to nung nandun ako kasi hindi naman ito mapagamot at wala nga kami. Tapos sa Malinaw, Nahirapan ka mag-adjust, syempre. Ano pangalan mo nga, Norman po. Norman? 23 years old, 25? Mhm. Hindi yung mo yan ngayon? Ang po, kapabalik namin sa Naga, sabi nung talagang mag-oopera sa kanya, minsan man lang dumating ng Naga. Naka-schedule kami nung last September. Sabi, siya sa opera, ready na siya kasi darating ang doktor. Wala naman kami ma-ready ng pera at yung anak ko namang may epilepsy, nanganak ng kulang sa buwan. Yung July 21 din po ako. Nung last na punta July. namin. Grabe. Nung Nanganak nagpa-check up siya ng kami, kulang pa ng 5 araw sa 7 months. Adi yung baby po, na-incubator ng 1 buwan at 4 na araw. Adi gawa July siguro. 21, nung yung huling punta namin kay Dr. Atienza, nagkakabili pa kami ng gamot na nakakapatak pa. Tapos yung time na 21, Upuan pa yan bro? Upuan? July 21, nanganak din si ate ng kulang sa buwan. Nung nagpunta kami ng Naga, sila lang nandito. Tapos, Nakabili ng gamot, inunan ako yung baby. yun, hindi na pa ako nakabili na pampatak sa mata. Ngayon May po, gamot kayo na nilalagay po? May gamot kayo nilalagay? Wala na. kami bumibili, gawa nang sabi niya, Mama. May chance pa daw po ba na makakita si Sabi po ni Dr. Atienza, may chance daw po kung May chance pa? Oo, Maagapan? po. eh, nag-isang taon Dapat hindi ko na po. maagapan. Ngayon wala naman kami. Ang dami na baga po mga ay siyang pwedeng lapitan. Nilapitan ko. Lahat sila okay, lahat tutulong. Ang gusto nila mangyari, kung kami na opera na, may kwintada kung magkano, saka sila tutulong. Hindi naman kami makapunta sa number 1 Dapat may may mayroon kaming kwenta kung magkano nagastos. Total bill. Tutulong sila. Wala naman kaming pera. Yung ama naman niya, ang paalam sa amin magtatrabaho, di naman na kami binalikan. Ngayon Norman, wala ka nakikita talaga kahit naaninag na Ano liwanag. po yung sabi niya, Liwanag po ang naano kong liwanag pero hindi na po nakakabuo ng kahit anong object tao. Wala na. Pero may gumagalaw sa kamay ko sa harap ko. Pero hindi ko siya makikita ng kung ano. Pero alam mo may nagagalaw sa harap mo, parang shadow, ganun, silhouette. Kapag Pwede pa yan, siguro. Baka kapag naanuhan po lang. may langit na ganun, tapos may ganun na nakikita ko yun. Pero hindi ko nakikita kung ano yun. Yung gumagalaw. Diyan ko. Grabe, ano? Ano naramdaman mo nun, Norman? Nung unti-unting nawawala yung paningin mo? Na ano ko na parang ganun na nga yung mangyayari. Tama nga, ganito na nga yung nangyari na. Parang naisip mo na noon na Nasa Malinaw ako nung natutulala ako kasi baka nga ito na yung mangyari sa atin. kasababa lang po sa isang ina, na alam mong normal. Tapos bibigla yung kailan ngayon, hindi naman kakita ang anak. kasi Sa ngayon po, inaabot ko sa kanyang pagkain, naaawa ako. Kasi ayaw na niya magkutsara. Mama, kamay na lang. Anak ko may tinik, di bali mama, sasalatin ko na kanya. Ilalapit ko ang kanin, sama-sama na. Ilalapit ko yung hinawa ng kamay, sama-sama na. Nung last pong kami pumunta ng Naga, ako ang nagsama niya, tuwan hindi pwede yung kapatid. Nagkain kami ng restaurant, ayaw niyang kumain. Kaya niyang kumain, mama nakakahiya. Hindi anak ko, hindi kita ikahihiya. Kakain tayo at malilipasan tayo ng gutom. Hindi ako nahiya sa restaurant, nahiya ako ng tabo na hiyawan niya ng kamay para siya makapagkamay lang. Nagtaka nga po yung hinihingan ko ng tabo, bakit kailangan ko ng tubig. Kasi po kakain ng anak ko, wala siyang makita, zero balance na siya. Hindi po ako nahiya kasi anak ko siya. Kaya nung makita ko yung Diyos ko po.
Matagal nang nagsasabi sa akin ang marami, dapat daw hanapin namin kayo. Di ko alam kung paano paraan, di ako marunong mag-cellphone. Ang gayon, ang marunong mag-cellphone ka ako yung anak ko na walang paningin. Sa totoo lang po, pagsasabi siyang, mama, maano ka bukas? Kakuha ako ng bundok, mama, maliligo ako. Teka, tanghali, nandito na ako, pwede ako, tanghali ka na lang maligo. Kasi ako mag-a-attend din ang damit niya. Tapos pagka sabi niya, mama, sige na, okay na. Sunod na araw na lang ako maliligo at gawa kung busy ka naman. Kasi ako na lang ang nagtatayong tatay, nanay sa mga anak ko. At wala naman. Pinabayaan na kami nung asawa ko. Sabi nga iba baka patay. Hindi ko alam, wala kaming balita kung patay o ano. Dati nakukontak ng mga anak, ngayon hindi na. Kaya sabi ko, nagsawa na yun sa atin anak ko. Sabi ko nga sa marami, alam mo, ang kahirapan ng buhay, kaya ko. Yung pagtitiis namin, kaya ko. Pero ang mawala ng paningin ng anak ko, yan ang iniiyak ko. Hindi ko akalain ng anak ko mawawala ng paningin. Hindi po kasi natin inaasahan na ganun yung mangyayari. Hindi ko pinangarap. At yan naman, hindi naman sadya ganyan ang mata. Kaya ang tanging hiling ko na lang, sino kaya may magandang loob na kaipagamot ang mata ng anak ko? Check up natin, no? Madala ng anak ko. Sabi ko ngayon, masaya ako. Di ba ako kami maghihirap? Gawa na pag nakakita pa siya, makakatulong siya sa akin. Sa apat kong anak siya ang lalaki. Lahat babae. Opo. Ang panganay ko, yan nagka-baby, may epilepsy. Grade 5 siya nang mag-umpisa. Pero itinaguyod namin niya mag-asawa. Hindi namin napagamot talaga. Nadala mo namin niya ng PGH, namuhay kami nung araw. Kahit quarterly, nasa PGH kami. Bumabalik ang sakit kahit kami may gamot. Tapos di ko akalain nagdalaga, may nagusto, umibig siya, nagkaanak. Doon ako nagka-problema. Paano na ito? Kamitan nga po, nagbuntis yan. 25 ang anak niya nung unang pagbubuntis. 20 po inatake. Diyos ko po, sa tanang buhay Ibig sabihin pala, Norman, nung unti-unting lumalabo yung mata mo, naramdam mo na baka Ganito na yung... ano nangyari. Mahirap po talaga. At alam ko naman wala kaming pera naman. Nakapag-aral ka ba? Hanggang high school po. High school? 4 years lang po siya. Kaya kung alam ko kayo ang nandyan nung magpa-pedin ko kayo, talagang mag-aabala ako. Ay, ako'y nangunga ko ng ganyan sa bundok. At paano naman kami magkakaroon ng project kung wala Ibig sabihin, akong kilala ganyan? nyo na rin po kami, naririnig nyo na rin Nabanggit po. lang ng marami. Kasi wala ka namang cellphone. At Ano? kahit saan tayo magpangiti, hindi ko kayo kilala. Kaya sabi na lumapit, nanging tulong. Paano? Sa paanong paraan? Tulungan ninyo kami, kayo ang marunong. Sabi ko. Kaya nung medyo nabalita ko nga nung last na... Buti nakapunta dito si Super Mac. Sino nagsabi sa'yo Super Mac na dito? May nagturo sa'yo? Kababata. Kaya nga po, pagkakita ko sa kanya kanina, may pasambigas, nagkaiyak po ako sa tuwa. At totoo po, wala kaming kakainin. Wala talaga po. At totoo Magkano lang. pong kinikita nyo sa ganitong pagtatrabaho? Depende po yan. Kung ako'y mabilis, ako, 700, 1 week, kaya sobra pa. Pag medyo mo, hindi naman nga pwede mag-straight ako, may ina-attend. Tapos yung baby nung aking anak, hindi ako pwede mag-straight ng trabaho. Kaya depende yan. Kung sino naman yung may mga luwag-luwag dito sa aming barangay, bisan nga po, barangay namin, nagbibigay pa sa amin ng pera. Dati po, nung ang baby ko ay nasa incubator, naluluha ako sa tuwa. Dumadating po dito ang pera. Pandagdag mo. Mahirap talaga yun, yung bigla kang mawala ng paningin na hindi naman siya inborn. Norman, ano yung gusto mong sabihin sa mga kapanood sa'yo? Sa mga kakilala mo or sa mga viewers? Nangingi po akong tulong na sana makapagpagamot po. Na Kita lang po ang anak. kahit sa mata lang, makakita sana ng muli. Hirap kaya ng ganito at si mama matanda na yan. Niisip ko baka, paano na? Pinabayaan naman kami ng ano. Sulo ka pating lalaki pala, no? Nakakatulong pa ako dito, nakakita pa ako. Kaya pala maaga ka nagtrabaho. Para Pagka-graduate ko ng high school, nag-baby care na po ako. bakery ka. Trabaho ko ng piggery, bakery, factory, katisting magkabud. Hindi ko na siya pinag-ano ng kabut. Sabi ko, yung buhay ka pa, anak ko, nakalibing ka na dyan. Huwag ka dyan. 58 na si mama, paano kung Iisip ko kasi yung susunod pa, paano na kung tumanda na yan? Paano na kung wala nang... Kasi hanggang ngayon, si mama mo, siya nagtitingin sa'yo, no? Paano kung hindi na ni mama kaya magtrabaho? Yung kapatid ko may epilepsy pa yan.
ako ganito, paano na ang buhay? Kasi po si mama pag kukuha po ng kalagimay, yung ginagawang declarap, yung isang kapatid. Ihahabilin ko siya sa kapitbahay. Gawa ng kung uudo, paano na. Oh. Tapos isa ko pang anak na may sakit, ihahabilin ko pa rin siya at baka po atakihin, paano na. So, ikaw pa rin talaga na ang talagang kailangan nila dito para sa kanila. Sa totoo lang po. Kaya sabi ko sa kanila, anak ko, kahit ako nawalan ng asawa at ako'y nayawan ng papa ninyo, mahal na mahal ko kayo ang buhay ko. Tapos nagkaganyan naman kayo, ganyan. Sabi ko nga sa mga anak ko, magbait lang kayo, at wala sa atin magtutulungan, tayo lang, tayo ganyan. Hindi ko man akalain ang anak ko isang lalaki, magkagayaan pa. Siya pa yung nagtatrabaho sana, siya yung nakakatulong. Ano po? Sabi nga niya, mama, hayaan mo na yung bahay natin yan. Ang malagay makakita ako, ako yung nakakita, gagalaw din yan. Ay, oo anak ko, magtutulong-tulong na lang tayo. Ay, sa ngayon po, kaya pakiusap lang. Ay, hindi po ako ng tulong, papagamot lang po ng anak ko. Matakakita lang po ang anak ko, okay lang. Saang doktor na po kayo nakapunta dito sa Daet? Di ba si Dr. Ferrer yung ano dito, no? Isang nauna, inirekomenda na nga kami. Nirekomenda na. Wala na talaga. Kahit sa Naga, wala din po. Meron po sa Naga, sabi ni doktor, Local access kami. si Dr. Atien Salan daw po ang Doktor, doktor sa mata ko. Sa buong Atienza. Bicol region daw po. Dr. Atienza. Ayan, sana mapanood ni Dr. Atienza, no? May schedule ka namin sa kanya para Ano po, nung nakaraan, makakita ka ulit. nung mga anak itong anak ko, talagang mama, tinatawagan na ako ng doktor at dumating na. September Gagalawin 14. ang mata niya. Wala naman kang pera at yung anak ko naman ay naka-incubator ang apo. September 2022 yun. Nagkatapat naman po. Okay lang na daw po ulit. Nung nakarang taon pa po yun. Hindi na kami nagkipagkuntakan. Gawa na nung may incubator ang anak ko, isang buwan, 4 na araw sa incubator. Nang hinga naman ako ng gatas, yung mahal namang gatas. Ade pala yung uti ko naman yung baby naman, na makaligtas naman yung baby. Yun na po yung umpisa nagtigil ako magpatak ng Tigil na mata. ang gamot niya. Pero naggagamot ka, nag-okay po yung ano. July 21 po nung huling punta ko, yung sa check up nila, kailangan daw maoperan daw ko ng asap nun. Tapos, nung time na yun, nangarak naman tong ate ko ng kulang sa buwan. Nagpapatak pa ako ng mata. In-schedule kami ng September, nung nakarang taon, 2022. July 21 kami pumunta, in-schedule kami ng September 14 para sa operation. Tapos yung time ng July 21 na mismo punta namin, yung ate ko naman pinanganak ng 7 months sa baby niya. Nung bang naglalabo yung mata mo, di mo naisip magpa-check up ka agad? Hindi. Hindi po. Nung umuwi po ako dito, Doon ka na nagpa-check up? galing sa nung 22 years old ako, umuwi ako dito galing Pasig. Naglalabo na talaga to, hindi po agad ako nagpa-check up kasi kami naman ay Wala din. Nakawalan. yung kasi may isang baby po dati yung ate ko ay namatayan din yan ay yung una-una pa. Tapos nagtrabaho agad ako noon pag uwi ko dito. Yung nasa Malinaw ako, doon na yung natutulala na nga ako. Alam ko na at ang mangyayari sa buhay ko. Yung sasabihin nga ako ng amo ko na, tulala na naman si Norman. Pero nakakita ka pa ng konti. Oo, sa Malinaw. Nakakita pa ako nun. Tapos hanggang sa nakakaramdam na ako ng di maganda doon sa mata ko kasi biglang may gumagalaw sa loob ng mata ko. Ay siya. Parang isang dugo na bumabagsak sa loob ng mata ko. Ah. Gumagano siya. Ngayon, wala na. Wala na ako nakikita. Tapos, nag-decision ako, sabi ko, kahit ano, ang hirap magbiyahe, sabi ko sa amo ko, Kuya Utoy, iatid mo ako. At uuwi na ako. Kailangan ko umuwi. Tinulungan nila ako makauwi. Grabe ano. Alam din ng mga kaopisina mo na gano'n nga nangyayari sa sinabi mo sa kanila. Alam po nila ito na lang. Kasi wala rin naman po silang may hirap lang din naman po yun. Sa Kuya Utoy. Kasi kaya napalipat yan doon, nung mamatay naman ang nanay ko. Maghapon, di ko siya napakain. Gawa ng may inaatindi naman ako. Nung namatay kong nanay. Nalimutan ko siya. Sabi ko, anak ko, lumapit ka na doon para hindi kita makalimutan pakainin. Nakalimutan mo na may... Maghapon, na mayroon pala ako ditong bulag. Na malabo ang Nakalimutan mo mata. kasi di ka nga sanay. Gawa ng busy yung isa kong kapatid. Lalakad Saka di po kayo sanay na may anak ang bulag. Kaya may bata akong karga. At baby pa naman yung ano. Nung December lang ay baby pa yung apo ko, iyakin, di busy ako. Tapos may patay, hindi ako makalis ng marating na tao. nagkasunod-sunod yung problema nyo po ano. Tapos sabi nung ano, Sunod-sunod po yun. Sunod talaga yung problema nyo. nagkape na yung nandun, Diyos ko po. Grabe. Iyak Nung na naman, iyak na simula naman dun yung sa- bata. Di ko na naman Simula saan? Sa unang baby nung ate ko.
Doon na nagsunod-sunod yung problema. Naniwan ako. Namatayan sa ospital. Hindi nga ito sumama nakalapit eh, kami lang. Binuhat namin yung patay sa simbahan. Kung ano nang naranasan sa buhay. Namatayan. Sa harap namin namatay yung baby kahit sa ospital. Mama din nakalapit. Ginarga namin hanggang sa ospital patay. Yung bata, 3 months. Ba't namatay po yung 3 months? Ay ang naging umpisa ng baga po ay ang gatas niya nun buo na. Tapos, okay ang doon niya, okay. Naging dahilan lang lumambot ang tayo niyan, baby. Hindi man ako nagpalit ng gatas. At ngayon, in-hospital ko. In-hospital ko siya ng 13 ata or 9 ng talubatib. Tumigil na ang pagtatay ng bata. Bakit ang bata ganun pa rin mahina? Tinawid kami ng provincial, ganun pa rin. Sa awa ng Diyos namatay siya. Sumunod yung Kami, 8 days kami sa ospital. Sumunod na taon, nag-umpisa na lumabo yung mata. Lumabas. Sunod na taon na yun, nag-umpisa ng lumabo. Pagkapatay po ng pamangkin ko. Ang nabasa namin, Mga sumunod na taon, nagpamaynila na ako. Yung mata ko na, sunod-sunod na yun. Ano yun? Sabi ko, naintindihan ko lang, late. Ano sabi? Ang sakit nung namatay ko apo ay sepsis, late onset. Kaya sabi ko, naintindihan ko lang, late. Ultrasound ng bata, ang nakikita sa CT scan, sa paggaganyan nga ni ay, yung kanyang pala mga bitoka, maga. Tumaba. Sunod nun, nag-umpisa lumabo ang mata mo. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa pagka-wake dito. Ilang araw, ilang buwan yung transition na mula sa nakita ka hanggang sa ngayon, hanggang sa tuluyang nawala yung paningin mo. Matagal ba? Taon din? Taon po. Taon din yung unti-unti siyang nawawala. Ito kasi masyado ko lang itong binaliwala. Nagtatrabaho din naman ako nun sa Malino kasi itong papa ko ay wala na talaga, hindi na nagpapadala. Tapos nagdalang yun hanggang sa patuloy yun. Pagdating ng Malinaw, Albay, nandun ako, siya ay nasa lupalop ng Sorsogon. Pupuntahan daw niya ako. Sige, pumunta ka dito. Ay, hanapin mo ako. Nagpunta, binigyan ako ng pera. Yun yung huling hawak ko, pera ng nabakan ko na pinadala ko dito na galing sa kanya. Yun ang naalala ko kung pinadalang pa sila niya. Hindi na napapadala ako. Nasaan na siya ngayon? Doon yata sa lugar niya, Sorsogon. Wala ng balita. Pero alam niya na nangyari sa inyo. Alam, pero di na niniwala. Mulaan lang daw kami. Alam naman yung, kaya nga ako nag-uwi ng Malinaw at hindi naman, para naman siya kasi. Hindi yun bulag. Bulag lang yun. Hindi bulag. Bulag. Ba't di kami suportahan? Ngayon, papanood na nila. Papanood na ito. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Basta sabi ko sa mga anak ko, basta anak ko, pag nakakita ka, alam mo na, tayo na lang din. May pamilya naman siya, humingi naman kami ng tulong. At kung meron baga pong mabuting loob, may pera sila, 5,000, o ano, ganun, naipon namin. Adi, naipagawa na namin ito. Ang hihingi sa amin ito nung una, 140,000. Kahit nga 40, kahit 1,000, nirap kami. 140k po yung pangpaano ng mata niya. Una. Tapos nitong huli, sabi niya, mag-ano kami ng PhilHealth, naging 94,000. Ngayon kaya naglapit ako sa Asia. Kaya sabi niya na lang tayong waiting. Naglapit lang kami kay Talyado, yung Team Gawa Palas. Waiting din kami. Inabot na ng mga religyoso si Talyado. Naglapit na naman kami. Waiting pa rin kami. Kaya sabi niya, Mama, bakit ano naman na ito? Hindi tayo napapasama. Kaya mo anak ko, ba't dasal tayo? May maraming magandang loob. Makatulong sa atin. Ayan nyo po, dito sa mga viewers natin, sigurado may magpapatid ng tulong dito kay Norman. Salamat. Kasi lahat naman ginawa niya para po sa inyo eh. Nagtrabaho siya para sa inyo. Totoo po. Yung tapat na ginagampatan ng tatay niya na Siya na lang siya na yung gumagawa. Siya lang tumatayo. Nung hospital Iniwan yung pa- aking anak. Opo. Kami na lang din damay-damay. Ay, hirap pala talagang walang pera sa ospital. Naranasan ko po, napapauwiin ako, hindi ako makauwit, wala akong pamasahe. Gusto ko umuwit, makakuha ng pera dito kung sino magbibigay or ano. Naranasan ko talaga, mahirap. Sabi nila, pag nakakumpain, kakain. Hindi lahat na nakakumpain, kakain ng ano. Gawa ng natural. Wala ako, di ako nabigyan ng pagkain. Siyempre yung iba lang, oras na ng pagkain. Hindi ako kumain. Maghapon, di ako kumain. Ayaw ko lang umalis sa ospital. At ang inaantay ko yung resulta ng reseta ng apo ko. Pag wala ako makukuha sa loob, lalabas ako. Wala akong maibili. Maliban dyan sa ano, wala ka may ibang nararamdaman, Norman? Wala po. Yan lang. Kahit sumasakit yung ulo, hindi. Ayan, gawan po natin ang paraan mga kalingap na mapa-check up po natin si
Norman. Sa Naga, kay Dr. Atienza. Sabi ko lang, Ay, Kay Dr. Atienza po. kay Dr. Atienza. Ayan. Ilan daw po yung doktor na mag-opera dito sa buong Bicol region sa Hanapin atin. natin po. Hanapin natin si Dr. Atienza. Mapatingnan po natin si Norman. Nay, sa ngayon na, ito po yung may tutulong ko sa inyo. Gamitin niyo po kung sa inyo pwedeng magamit. ay Ano po? malaking tulong po talaga. Hindi lang kung saan gamitin. Number wala po, pagkain ng apo ko. Tapos Nay, pagkala naman ng asawa, 800 nitong Oh, Nay. Go. Oh. 6,000 pesos po. Diyan nyo na muna po yan, Nay. ah. Kuya, Bea tayo. Opo. Maraming salamat po sa nagbibigay ng tulong sa amin. Grabe yung ano yung nanay. So po, napakalaming tulong po ito para sa amin. Sus Maria Joseph. Nabibili ko po ang dapat namin mabili. Pero sipag ni nanay, tingnan nyo bro. Ito, pinagtsatsaga ni nanay ito. Grabe na po ang sakripisyo ng mama sa buhay niya. Simula pa lang po na 6 years old yan. Simula pa lang 6 years old ka? Kinikwento na po sa amin yung buhay niya. Ang buhay ko po isa nun. Wala talaga. Grabe talaga. Sapol po ang buhay ko. Kasi umalis kami sa Matnog. 7 taon na ko. Taga-Sorsogon po pala kayo. Tatay ko yung Matnog. Tapos yun namang Grabe na yung pinagdaanan nyo, Nay. Ilang taon na po kayo? 57. Ano pangalan nyo po, Nay? Corazon. Corazon. Doktor. Si Norman. Kung sa Grabe, hirap, sinusubok kaya ang talaga sabi ko kayo, sa Nay, no? sabi ko po sa marami. Yung tatanong ko minsan sa atasa ay bakit Sa- ganyan na? Sabi ko, Sobrang tibay na ba namin? Yung hirap ng buhay, kaya ko lahat. Pero ang mawala ng paningin ng anak ko, diyan ako natatalo. At ito lang po, ito yung Ano sabi mo, Norman? Yung tinatanong mo minsan sa Panginoon? Bakit sobrang tibay na ba namin para sa amin na lahat ng ganitong problema? Sabi niya sa sarili ko, Mama, bakit lahat na ng problema ay nasa atin? Ewan ko anak ko, hindi naman masama ang ugali ko. Hindi naman ako masamang tao. Kaya nyo po yan, kaya nyo po yan. Kakayanin po talaga. May mga anak. Kaya nyo yan. May mga anak. Opo. Kakayanin. Saka, anumang pagsubok, problema ang pinagdadaanan nyo, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Ano? Kaya baga ang sabi ko sa marami, ang kahirapan, kaya ko. Paghihirap ko, kaya ko. Pero, ang mawalang paningin ng anak ko, talo ako. Talo po talaga ako. Pray ka lang, Nay. Pray lang po. Sabi ko nga sa mga bata, basta lang tayo anak ko, huwag kang mawala ng pag-asa, may panahon pa. Sabi mo, Pagsubok lang po ito. Sige po, Nay. Salamat, Norman. salamat po. Sana po, matulungan niyo kami. Ito po, yung lugar na to ay lugar po nila Reyna, Dahil na, Dalnak. So, pangatlo na sila sa matutulungan natin dito kina Reyna. sa balita, Ayan, sa mga gusto mga kalingap tumulong sa atin, contact nyo lang po ang ating FB page. Ayan, ito ang ating FB page. And, di na po ako magsisend ng GCash. Dito na lang sa FB page kasi sa GCash napupuno minsan. Ano? Thank you po sa inyong lahat. At lahat po yan makakarating sa kanila. Kung ano man maipon natin, papagamot natin. Priority po natin yung mata ni Norman. Mapa-check up natin at bumalik. madalang po. Talaga. Yun lang po. At syempre sama na rin po natin ang prayers sa mga viewers natin, ang prayers, and panoorin po natin. Yan po, laking tulong po niyan. Panoorin lang po natin yung mga video natin. Diyan po, nakakatulong na po kayo. Lalong-lalo na po kapag hindi po kayo nag-skip ng ads. Ayan. Thank you po mga kalingap. God bless po. God bless sa lahat. And Jesus loves you. Ayan po, si Supermac mga kalingap. Siya po yung sa atin, naka-scout, no? Ayan po mga kalingap, sana po ay Grabe, matulungan natin sobrang si Norman. naawa ako kay Kasi kung sa akin yan mga kalingap nangyari, baka iba na yung maiisip ko ay. Kasi para ka nang inalisa ng karapatan sa mundo. Napakahirap. Napakahirap po ng ganyang sitwasyon. Kaya nung una Parang ko pa lang ano po kasi, silang parang- matagpuan, talaga pong napapaluha din ako. Nung talaga, ang kaso nga lang po nagka-problema din sa video. Hindi ko po na-i-upload. Parang di mo kasi alam ang gagawin. Oo, talaga. Ay, talagang hindi. Talagang baka kung anong maisip ko. Kasi napakahirap. Tapos ganyan pa yung sitwasyon ng pamilya. Siyempre yung stress at depress, sama-sama na yan. Napakahirap. Pinakasakit yan dyan. Kaya napakaswerte pa din natin. Tayo yung nabiyayaan. Hindi pa rin matigil si nanay sa kaiyak, oh.